sa wakas ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magpata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawa niya ito, siya namay lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila pagkatapos. Sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mulang kagalakan at pagpapalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo yung tungkol sa isang bagong obispo na kinailangan pumunta sa isa sa mga parokyang nasasakupan ng kanyang diocese. Pagbaba niya sa sasakyan, sapagkat matraffic, bumaba siya para maglakad na lang patungo sa simbahan. Kaya lang, siguro dahil may edad na yung obispo, nakalimutan niya yung daan papunta doon sa simbahan na kanyang pupuntahan. Kaya, nung makakita siya ng bata, tinanong niya yung bata, "Boy," sabi niya, "saan ba yung papuntang simbahan?" "Sino po ba kayo?" sabi ng bata. "Ay, ako'y isang obispo." "Ay, ano po ba ang obispo?" "Ang obispo'y nagtuturo ng daan papuntang langit." Sabi ng bata, hindi mo nga alam papuntang simbahan, papuntang langit pa." Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa ay patungkol sa katotohanan ng langit. Ang kapistahan ng ating ipinagdiriwang, ang pag-akyat ng Panginoong Yesus ay paalala sa atin na mayroong langit. Hindi ito yung buhay, hindi ito yung tahanan natin, hindi itong lupa. Ang tunay na tahanan natin ay ang kalangitan. Balang araw tayong lahat ay babalik doon sa ating pinagmulan, sa ating panlilikha. Kaya nga, ano yung panawagan, ano yung ipangangaral, samantalang ipinagdiriwang din natin ngayon ang pandaigdigang araw ng komunikasyon, ang pangangaral ukol sa pagsisisi. Maraming tao yung kailangan pagsisisi tayo, kasama tayo doon. Ang kaalinsabay ng pangangaral sa pagsisisi, mahalaga rin na maging matapang tayo sa pagtutuwid ng mga mali. Lalo na kapag kasama natin yung gumagawa ng mali. Bawa kasama natin sa opisina yung nagnanakaw. Pwede natin siya kausapin, no? Hindi po maganda yung ginagawa ninyo, kasalanan po yan. Kasi kapag tumahimik lang tayo doon sa maling ginagawa, sayang yung kakayahan natin magsalita. Sayang yung ating pagiging binyagan. Sayang yung pagkakataon na makapagpahayag tayo ng tungkol sa pagsisisi. O kaya, yung kaibigan mo, alam mong may asawa, pero pumapatol siya sa iba. Pwede mo siyang paalalahanan. Ganun yung ating gampanin para maging mabisang, tagapagpalaganap tayo ng usapin na
pagsisisi at pagbabalito. Sapagkat, hangad ng Diyos na hindi masayang yung pagbubukas niya sa pintuan ng kalangitan. No, sa kanyang pagkamatay, nabuksan, ang muling pagkabuhay, nabuksan ang pinto ng kalangitan para sa ating lahat. Sana mapakinabangan natin sa mga magitan ng palagi ang pagsusubikap na maging daan ng katotohanan, makatulong sa kapwa upang maituwid ang kanilang buhay, samantalang pinagsisikapan din natin na maituwid ang ating buhay sa tulong ng mga sakramento, katulad ng sakramento ng Eucharistia, sakramento ng kumpisal. Iyan ay tinatag ng Panginoon para maging katulong natin samantalang tayo naglalakbay at upang maging mabisa rin ang paggalaw at pagtanggap natin sa pagkilos ng banal na Espiritu. So sa kanyang diwa, mga minamahal na kapatid, tayo sa ating lahat ay makatagpo sa daan na patungo sa kalangitan.